Hello po, magandang hapon. Ito po yung project namin dito sa Phase 3. Ayan, halos malapit lang po ito sa may guardhouse. So yung ating mga materyales na deliver na po siya kanina. Yung ating mga kahoy. Ayan, mga metal parings. Tapos CHB. Son, paano muna? Actually, itong order po namin halos pang back and front extension na to. Papatay muna yung sounds mo. Tapos, bali ang wala na lang po dito yung para sa gate kasi hindi pa namin napag-usapan yung para sa gate. Ayan. So, ang gagamitin po namin bakal dito is 16mm kasi tabi ng kalsada eh. Masyadong mauga. So alam nyo na, kailangan medyo matibay talaga, mas makapal na bakal. So parang last week po nakapaghukay na sila, ngayon po kinukontinue gawa ng meron na tayong materyales na gagamitin. So yung ating poste is naka-base po yan sa ating plan. Ayan. So yung order ng buhangin, 3 minidam po yan, pero isa lang po muna yung pinapasok namin. Ayan, check natin yung materyales. Kaso ang problema po ngayon sa Phase 3, yung supply po ng water. Yung supply po ng tubig is pasulpot-sulpot lang. So ito yung mga PVC. Ito po yung the rest ng materials. Ito po yung 100 muna na semento. Sahara, yung mga elastosil, yung ating mga plexiband, pako, ayan. Pinolik board. Tapos yung insulation. Ayan, insulation. Ito yung plano natin. So, madali na lang kasi dati walang, tawag dito, wala tayong plan. Dati sketch lang. So, kung ilan lang yung ilagay na poste, carry lang. Pero ngayon, kailangan nating sundan yung plano. Ayan. So, kung magpapagawa po kayo sa amin, meron po akong kakilala na gumagawa po ng plan. At the same time, sila na rin po yung naglalakad ng permit. Ayan. Tabi po. Tapos, ito po yung ating Hardiplex. Ayan. Hardiplex po ito. Na 1/4 ang kapal. Mga flexible. So, andyan na yung ating polycarbonate. Pangharang po yan sa tagiliran. So, yung pinto, hindi ko muna pinadeliver kasi baka magbago si ma'am. Pero yung hamba, ginaw ko na. Ayan. So, ito po, merong permit. Meron po itong permit. Guys. Magpapasok ako ng isang buhangin paano na lang.
Hello po, good morning. Ito po yung update namin sa project sa Phase 3. Ayan, bungad lang po ito. So medyo maganda na yung ating weather. Gawa ng kahapon, hindi kami makaporma ng maayos. Gawa ng may paulan-ulan. So pag ganyan naman po sa Ray House Makeover, inuuna po talaga namin yung pinaka-extension para rin po yung mga materyales is magamit na. Kasi syempre exposed, baka manakaw yan, diba? Tapos pag umulan, baka mabasa. So dito nga po pala sa extension, meron po tong kwarto dito sa baba. Ayan, so uunahin po natin yung pinaka-extension natin. Ala. So, dito po talaga sa Lumina, bawal pong isagad yung ating pinaka-extension dito sa may harapan. So, at least half lang po siya ng 2 bintana. So, dito kwarto, maglalagay po tayo ng 2 bintana dyan. So yung order nga po pala ng materials namin, halos isang bagsakan na, katulad po nung nauna kong vlog. So meron pa kaming papasok na isa pang mini dam na buhangin. Ayan. Tapos meron tayong isa pang graba. Nag-provide din po pala kami ng drum, gawa ng nung mga nakaraang weeks is yung supply po ng tubig is hindi maayos. So yung may-ari po nito abroad, si sir tsaka si ma'am, shout out po. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo ma'am, doon sa binigay nyo sa akin. Una kasi binigay sa akin is 200,000. So ang bill po namin sa hardware materials pa lang po yun ng back and front extension. Pero halos kabuuhan na po yun. Umabot na po ang bill namin sa hardware ng 191. Ayan, 191,000. Yung kasama yung adhesive para sa pag-install ng tiles, semento partial, usually nakakaabot kami hanggang 150 na bags. Ito 100 pa yan. So ang baba kasi tambakan ng materyales, kaya sobrang, kung dadamihan ko pa baka lalong wala na magalawan. So partial lang yan. Kung kailangan ng semento, meron tayo dito. Mga metal parings para doon sa ating kisame sa taas, kisame sa baba. Kompleto na yan halos, na i-ready ko na yan lahat. Bakit nire-ready ko na lahat? Kasi po yung pagkuha ng gate pass dito, kada materialis kukuha ka talaga ng gate pass. Minsan, wala tao sa office. So, pag walang tao, mapipending yung gawa. Kaya sabi ko kay ma'am, bigyan mo na agad ako ng ganito, 200,000 sa materials. Since bumibili na kami ng iba pang materials, katulad po ng PVC panels na to, ayan, nag-add po ulit si ma'am ng 70,000. So sa materials, ang naibibigay na po sa akin ni client is 270,000. So ang wala pa po dito yung tiles. Yung tiles po, baka po sa Webes po namin ni Ray puntahan sa Wilcon, kasi may prepared si ma'am na kulay. So dito sa Tiyon po, limit lang yung design. So andyan yung ating, may mga gamit, may mga damit, gawa ng antim po kasi dito is naka-stay in po sila. Ayan, ito yung ating mga pinolik board na gagamitin po sa ating slab. So itong pinakalikod, ayan na, nasarahan na. So nabuhusan na po, yung kalahati po ng poste, nabuhusan na po nung isang araw. Tapos ngayon, ayan, sinasarahan na nila. So ito po is naka-slab din po siya. Ipapantay po natin dito sa ating CR. Ayan. So sana ganito lang yung panahon. Parang hindi uulan, hindi rin masyadong mainit, para makagawa rin po sila ng maayos. Sa taas, hindi pa po kami nag-start. Tabi po. Sa taas, hindi pa po kami nag-start. Ito yung taas. So ang plano po dito, 2 kwarto. May hallway. Ayan, may mga gamit dito, natutulog yung ating team. So, ang kagandahan dito, nababantayan din po yung mga gamit. Ayan, kanya-kanya silang
pwesto. Ayan. So actually, dito po, ayan na. Napansin niyo po yung mga markings. Yan po yung mga nagkakaroon ng leaks. Kaya, ang ginagawa po namin dyan is chine-check din po namin yung pinaka-roofing. Ayan, possible, baka yung mga flashing dyan umangat na. Tapos, yung wall sa pinaka-labas is may mga crack lines. So, kailangan pahiran ng waterproofing. So, ganun lang naman. Common na sakit po yan. Diyan malapit sa may hagdan yung pader na yan. Laging may leaks yan. Ayan po. So, ang style po namin dito is pag walang ulan, sa labas sila gagawa. So, pag umulan, pwede po silang magkisame na dito. Meron naman ng wirings yan eh. So, pwede na silang magkisame dito. Yun naman ang instruction namin sa kanila ni Ray. Once na umulan, dito sa loob. Pag walang ulan, sa labas. Tapos, ito rin po yung insulation natin. Oh. Ayan. Maglalagay din po tayo ng insulation. So, eto, nakakatuwa kasi mabait din yung may-ari. Sana hanggang dulo mabait kasi may mga kliyente ako na parang sa umpisa lang mabait. Pagdating sa dulo, marami ng kaartehan. So, sinasabi ko lang yung totoo kasi minsan nakakadismaya din eh, na parang sobrang asikaso, pinaghirapan namin, tapos konting leaks lang, konting diferensya lang, galit agad, hindi magsabi ng maayos. Kaya minsan, sa totoo lang, pag hindi maayos yung trato sa akin, minsan parang nawawalan din ako ng gana eh. Kaya, kasi hindi biro yung ginagawa namin. Lalo na yung mga abroad clients namin, lahat po yan asikaso namin ni Ray. Yung gas po ng sasakyan, hindi po namin yung pinapa-shoulder. Halos lahat kami ang utusan nyo. Kaya sa amin lang, parang, yung konting naman, consideration naman, di ba? So, ganun lang. Wala. Adasab na mention ko lang. Pero, ganun talaga. Hindi pare-parehas ang kliyente. Pero, yun nga, pag maselan, pas ako. So, bali dito rin po pala sa harap is na plastering na. Bali, itong side na lang. Ayan. So, dito po sa hinahaluan nila ng semento, dito po yung main gate natin. Tapos the rest po dito is sarado na. I mean, half concrete 75 cm. Tapos half grills. Tapos dito po is meron na rin tayong asintada. Ayan. So, naglagay po kami ng poste. Dito may poste, dito meron poste kasi baka pagdating ng araw, pwede nang extend to pataas, pwedeng slab. So, meron tayong posting nakabang dyan. So, medyo marami-rami pa tayong mga magagamit na materyales. Flooring pa sa loob, plastering. Pero at least kahit paano buo na po yung ating pinaka-extension. Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa project namin. Bungad lang po ito sa may guardhouse. Ayan. So, yung ating pinaka-extension po muna ang inuna. Ayan po.
So, plastering, mga poste, okay na. Bibilihan ko rin to ng moldura. Ayan. So kahapon po may dineliver na materyales, tapos kanina meron din dineliver. Ito po yung mga tiles natin. So pwede na natin siyang itambak dito sa may labas, gawa ng meron naman tayong bakod na. Yung tiles po is para sa taas, baba, hagdan. Sa hagdan, tapos yung toilet bowl, yung shower set. Tapos yung deco stone. So, ibang design to ng deco stone kasi medyo malapad. Ayan, no, medyo malapad siya, oh. So, yung tiles natin, deco stone, si Ma'am po ang pumili yan. Actually, pag wala po dun sa pinakagusto nila, yung malapit. Sa malapit tayo. Medyo malit lang pala tong ano ni Ma'am, oh. Ano pala yung Andito ang pinakaharap ni Ma'am. Hindi. Oy, pasok mo yan. Tapos pa-curve dito. So, dito na po yung ating magiging gate. Yung, tawag dito, yung extension nga po pala dito. Kwarto po yan. Ayan. So, nung nakaraan, nagpa-add ako ng 50 bags na, papatayin mo na yun, 50 bags na semento. Unang deliver 100, sumunod 50. Ayan. 50. Tapos, kwarto to. So, pag-iisipan namin ni Ray, pag nakita ko na po yung, pag nagbaklas na tayo, pag-iisipan ko po kung saan namin ipupwesto yung pinaka-pinto. Dati kasi ang gawa namin dito na mismo sa may bintana. Pero let's see kung ano po yung magiging itsura dun sa pinakaloob. Tapos dito, titibagin to. So, hindi ko alam dito kung saan ipupwesto yung bar counter. Baka dito may bar counter tayo. Ayan. Pero eto pong bathroom ni Ma'am, tingnan nyo po. Facing siya dito sa ating main door. So, ang main door natin, facing po sa guard, ayan, no, sa entrance po natin dito sa may phase 3. So, may mga clients ako na yung pinakapinto po ng ating bathroom, pinapalipat sa kabilang side. Tapos, pinapatakpan na lang yon. Kung ganun po yung mangyayari, ito pong pinaka-landing natin. Itutuloy na po yan dito para isang buong hakbang na tayo. Ayan. So, ito, pwede naman palagyan ng accent o design. Ayan po. So, ang kagandahan dito sa unit ni Ma'am, maraming mga ipapagawa. Meron sa ilalim ng hagdan, may TV console. So, let's see kung saan po ipupwesto yung console, tapos yung bar counter. Ayan. So, imagine, halos lahat po ng materialis dito is makukompleto na, pero marami pa rin pong kailangan. Ayan. Ito yung ating mga PVC panels. Ayan. Ito po yung gagamitin sa taas tsaka sa baba. So, dito po sa taas, nagkikisame na po yung ating team. Ayan, tabi po. So, ganito lang po yung pinaka-gap ng ating roofing sa ating ceiling. Kasi dito sa Lumina, medyo mababa po talaga ang distance ng ating roofing tsaka kisame. So, sagad na tayo dito sa kabila. Ayan, no? Sagad na po tayo dito sa may pinaka-tubular. So, ang team po natin na iba is naka-stay in dito. Ayan po. Kaya may mga gamit-gamit.
So, yung ating kisame, before po yan takpan, nilagyan na rin po yan ng insulation. Ayan. Tapos, wirings. Ayan, wirings. Usually, 4 na pin lights kada kwarto, tapos isang center light, tapos isa sa may hagdan. Ayan po. So, yung insulation, ito po yan. Nakarolyo, diskarte na lang po ng ating team kung paano isisiksik yan. Kasi nga po, syempre, existing na po yung ating roofing. So, ito po, iniipit na lang din po namin yan ng alambre. Instead na yung parang mesh wire o mesh, ang tawag ba doon? Yung may ginagamit silang parang mesh, pero may hirapan kasi kami magsiksik. Pero yung alambre, okay naman. Hindi na po yan lulundo. So, pansinin nyo sa nakaraang vlog ko rin po na parang natakil ko na yung about sa mga markings na yan. Leaks po yan dun sa may exterior wall. Ayan, tinatapos na lang yung ating plastering. So, yun naman talaga yung instruction. Pag walang ulan, magandang panahon, dito tayo sa labas. Ayan. So, ito po yung gagamitin nating UPVC roof na galing sa Wilcon. Ayan po. So, ito pong ating slab is naka-flexiband na po yan. Ayan, flexiband. So, ayan, naka-flexiband tayo. So, flexiband muna, tapos isasabay po na, after ng flexiband, pag okay na siya, pwede na rin po natin yan applyan ng, ayun, Sista waterproofing. Ito po yun. Ito po yung pang top coat namin, Sista waterproofing. Ayan. Tapos wala, hindi ko napansin, nakabit na rin po pala yung ating, yung ating hallway grills. Ayan o, hallway grills. Baba mo na. Ay, ano?